Po muli sa gabing ito at papasalamat po muli ako sa Panginoon dahil sa ako po ay uling nakatayo dito sa dambanang ito upang mag-facilitator. Kagaya po nung nakaraan, di po ba dati ang kumakanta nga po yung unang tatayo kakanta. Wala po yung best friend ko, si kapatid na Goido. Ang tatawagan ko po si Nanay Mirna para siyang manguna sa gabi pong ito. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po, Mama Mary. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sapagkat kanina, damandam ako naman po na gusto akong tawagin ng ating mahal na kapatid na Daddy Ipong sa kagandahan ng kanyang tema. Ano po yung magbabahagi po ako ng kapiraso. Okay lang anak, maaga pa naman Ayun sa tema nating, ano nga ba yung tema natin? Parang paano tayo magiging pamantayan, huwaran, opo, at binaybay ng ating kapatid na Pearl yung panimula ng tema mula sa konsensya, mula sa pagbabago at marami pang iba, pagmamalasakit at kung ano-ano pa hanggang sa humantong na nga po sa huwaran. Sabi ko kanina, kung ako'y papalarin, anong awit ang iaangkop ko dito? Parang wala. Naghahanap ako dun sa aking sa record note ko, wala. Subalit, sabi ko, pag tinawag ako ng ama, kung anong kalooban niya, napagtanto ko po na ang pagiging isang huwaran, itutuloy ko kahit walang tema, si Ninang nagbahagi at napakamaganda, bagamat karampot lang. Marahil, sa aking bilang anak ng ama na tayong lahat pinaghihintulutan ng pagdalisay. Tama ba anak? Kanya-kanya, di ba? Ako dun sa kaukulang kapahintulutan na parang may pinagdaraanan na dinaramdam sa katawan. At pagdaka, pagtindig ko sa harapan panayang awit ko ng mga awiting makahulugan. Oras na, ang takot ay nasa isip lamang, ang takot ay nag-aaya sa liwanag, subalit ang aking katauhan ay punong-puno ng kadiliman at takot sa aking pagkatao. Paano ako magiging huwaran? Amen po ba? O dili kaya naman, panay ang awit ko ng huwag kang mangamba. Subalit ang puso ko naman ay punong-puno ng pangamba. Kaya, paano para masabi kong kahit karakarampot, mayroong karampot na mapulot sa akin na maging huwaran din ako dun sa mga kaukulang bagay. Dapat, kung ano yung sinasabi ko, maging totoo ako dun sa sinasabi ko. Na ang takot ay sa isip lamang. Wag matakot. Kumbaga po, ang Diyos naman ang nakababatid. At sabi nga ng Banal na Espiritu, huwag binyagan ng pangalan ng karamdaman. Kaya po ako, ano man yung pinagdadaanan ko, lamig, lamig, lamig. Lamig na dudurugan ng Ama sa pamamagitan ng pagpupuri, panay ang itsa ng kamay ko, nararamdaman ko po. Iba anak, ikaw din, nararamdaman mo, lumuluwag yung baga mo. So ganun po dun sa mga kaukulang kaganapang ganon, maaaring maging huwaran ka. Kasi, kung paano ka nakikitang mahina dun sa lagi mong sinasabi, paano ka magiging huwaran? Timo kasi nanay, awit ng mga awit na makapagpapalakas ng kalooban. Pagdaka, nakita mo naman, lumbay na lumbay. Totoo po. Sinungaling ako pag di ko sinabing minsan, manaka na kami nagdadaan sa kaisipan. Subalit, mas higit na nananaigang paghahari ng kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat sabi ko nga po, sa unang buhay ko, kapag may pagsubok ako, halos hindi ako makakain,
hindi ako nagtututbrush, tamad akong maligo, higa lang ako ng higa at iniisip ko yung mga problema ko. Subalit ngayon, talagang yun po yung katotohanan na nararamdaman ko. Lalo kang gusto mo makatungo na sa dakong ito, gusto mo ma-charge ka. Di po ba, pag nakakarinig tayo ng mga banal na salita ng ating Panginoon, nararamdaman nating naiiba, lumalakas ka. Kasi hindi lang po naman isa yung tinutumbok ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Napakaraming mga kaganapan, di po ba? Sakit ng katawan, sakit ng kalooban, problema sa mga mahal sa buhay, problema sa mga kapwa-tao, di po ba? Paano tayo magiging huwaran kung doon sa mga kaukulang ganun ay panghihinaan? Kaya sabi ko nga po, purihin at dakilain ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at gayon din naman sa mga ilang kapatid na nakababatid kung ano man yung pinagdadaanan. Inaangkin ko po yun, yung sinasabi nila. At katotohanan po kung paano nung nakaraang 10 taon na ako'y napahintulutan ng karamdaman, subalit 10 taon, isinadsyad ng Ama, pinagaling niya sa ibang partes, ano? Ngayon sa ibang partes naman, ano kaya yung nangyari nung nakaraan na hindi muli magagawa sa akin ng Panginoon? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya sabi ko nga po, itong pag-aalay ko sa Kanya, kanya-kanya nga po ng kaloob sa atin eh. Ano po, doon kila mami, sa ibang kapatid. Ang kaloob sa kanila ang magandang pagpapaliwanag, ang magandang pangungusap. Tama po ba, Ninang? Yung magandang pangungusap na kaloob sa kanila upang higit nating maunawaan yung pagpapalawig ng mga temang ibinibigay ng Panginoon sa ating mga kapatid. Hindi man kaloob sa akin yon, siguro naman kahit karampot, mayroon din naman akong maibibigay sa inyo. At gayon din sa pag-awit, sa pamamagitan ng pag-awit, doon ko na ibubulalas yung aking damdamin. Kagaya ngayon, hindi ko alam kung anong aawitin ko. Ano nga kayang aawitin ko ngayon para sa ating Panginoon? Siguro, aawitin ko na lang yung paborito ng anak na facilitator na kung paano itong awit na ito nagpunta pa nga amin, may dala-dala siyang disc para pakinggan ko. Hindi ko alam kung alin doon sa dami ng awit. Ito pala yon. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa pinagdadaanan, hirap na tinataglay, si Jesus ang ating lapitan. Ito po yung gusto kong awitin. At anak, para sa'yo, bagamat halos mag-iisang taon mo na itong hiniling makalawa ko pa lamang yatang naawit, para sa'yo at para sa ating lahat. Salamat po, Panginoon. Sadyang ikaw ang nakapagbibigay kagalakan sa bawat mga anak mong may lumbay. Kaya, nais kong awitin ito sa Panginoon. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo
ay walang sigla. Laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, ang sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mo pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, ang sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Salamat po, Panginoon. Isa pa. Salamat po. Kanina nga pala, nais kong awitin ito. At dito sa awiting ito, parang naaangkop sa tema ng kapatid na Pearl. Dahil mahal ko siya, patuloy ko siyang sasambahin. Ano man sabihin ng sino man, patuloy ko siyang sasambahin at mamahalin. Amen? At punong-puno po ito ng mga bagay na marapat din ng isang tao na nais maging huwaran. Dito po ay nakasaad ang dahil mahal mo ang Diyos, paglingkuran mo siya ng buong katapatan. Handa kang magparaya. Nako, paano kaya yung pagpaparaya? Maraming uri ang pagpaparaya. Ano po? Marahil hindi ko ito mabibigyang diin kung paano, kundi sa may kaukulang akma ito, gampanan. Yes, me. At eto pa po yung isa. Kahit katumbas nito yung sakripisyo, paglilingkuran ko siya. Ito po yung nakatala sa awit na ito. At lalo akong nagalak, hindi man niloob na matawag ako ng kapatid sapagkat nariyan ang pinakihintay natin, ang mahal na Apo bilang Espiritu. Ito pong part na to, dito po ako talagang nagalak na pinadama ng Diyos. Talagang buhay na buhay siya. Hindi man ako magsalita, nararamdaman niya. Kasi po nang umakyat po ang mahal na Apo, paulit-ulit po, hindi po ako mapakali, kinuha ko yung songbook, pinakita ko kay Tita Pearl, pinakita ko kay Mother, tingnan mo, May. Ito yung gusto kong awitin eh. Paulit-ulit sinasambit ng katauhan ng mahal na Apo. Ano man ang sabihin nila. Tama po ba, Mi? Ito po yung unang sinambit ng katauhan ng mahal na Apo. Ano man ang sabihin nila, huwag kayong
patigatig. Husgahan ka man ng nilalang, paglingkuran mo siya ng buong katapatan. Nakalagay po dito yung, dahil mahal kita, magtitibay ako. Nako, kailangan inaawit ko to, makita nyo sa akin at maramdaman yung nagtitibay ako. Amen po ba? At nakalagay dito, dahil mahal kita, hindi ako matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Pagkatapos may lamig ka lang sa dibdib, tigatig na tigatig ka na. Amen po ba? Alam niyo po, isang ano po ito, isang pointers na binibigay ng Panginoon. Kapag sinabing bukol, ang kinin daw pong lamig, magiging hangin at tubig, malulusaw. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, sapagkat buhay na buhay ang Diyos, itong kamay kong kanan na ito'y pinipinsala ni kalaban. Bumagsak ang Durabox na maliit ni kapatid na at sinaluko, bumagsak dito, naipitan ng ugat. At sa parting ito may tumubong hindi ka nais-nais. Sapagkat ito yung ginagamit ko, ito yung pinipinsala. Subalit laban, huwag kang matigati kasi may Diyos. Alam niyo po ba, unti-unti na pong dinudurog ng kapangyarihan ng Diyos yung bumabagabag sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, kaya't dahil mahal ko siya, paglilingkuran ko siya ng buong katapatan. Tayo pong lahat, laban. Purihin ang Diyos. Ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin, upang ikaw ay nang lubhos sa saging. Dahil mahal kita, magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin, upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahing lagi dahil mahal kita, magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay ka
totoo. Alam niyo po, ba't ako huminto? Nauubo po ako. Kung hindi po, hindi pa ako titigil. Salamat po. Salamat po, Nanay Mirna. At kinanta mo muli yung aking paborito. Alam niyo po yung kanta na yun, na unang kinanta ni Nanay Mirna. Meron po kasi kung Mysterious Tricycle. Ang kanta po talaga doon kay Victor Wood. Minsan po, kinanta po yun. Yung po palang kanta na yun, pang 73, doon sa kanta ni Victor Wood, sa lahat ng nakalagay doon sa CD na yun, pang 73. Kaya po, pagka gusto kong pakinggan yung kanta na yun, napakatagal ko pang pinipindot na gano'n para makarating lang doon sa kanta na yun. Pero pag po nakarating na doon sa kanta na yun, talaga pong nabibless ako doon sa kanta na yun. At iba po talaga yung pakiramdam mo pag talaga yung kanta maganda at may mensahe. Nanay Mirna, meron po ulit akong, may kausap pala si Apo. Aawit daw po yung mga bata na Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin ay may bukas pa na mayroon sigla. Kabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Iiwas pag nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob o mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Laging bigating kasawian, ang liwanag ay di magtatagal, basta't maghintay ka lamang. Sa pagtak, ang bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pinti ng puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay
Napakagandang kumanta ng mga bata na ito. Alam niyo po mga kapatid, nung araw na maliit pa ako hanggang ngayon, talaga pong mahilig na mahilig akong kumanta. Kaya lang po, yung kanta ang walang hilig sa akin. Ako po walang nakasulat na kung sino yung magsasalita. Baka meron pong gusto sa inyong mag-share na nangyayari na kabutihan ng Panginoon sa inyo. Isang kanta po uli, si kapatid na ikaw, nakalimutan. Pilar, kapatid na Pilar. Si Ate Nene. Lahat naman kayo, puro magandang kumanta. Magandang umaga po sa ating lahat para sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang pong galay ng awit at ang awit ko pong ito ay inaalay ko para po sa lahat ng matapat na naglilingkod, higit po sa ating Apo Conching. Puso ko'y binihag mo, sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay.
Salamat po, Ate Nene, sa maganda mong awitin. Alam niyo po, pagka nagsisikanta yung ating mga ah, alagad, choir, talaga naman pong pagka talagang dinamnam nyo, doon pa lang po, nabibless na tayo. Susunod ko po, magbibigay ng pananalita ay si kapatid na Dory. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay ang Diyos, tunay na siya'y masupay. Bagamatiin lang po tayo, mapalad po tayo na nakatugon sa panawagan ng Ama. Amen po ba? Sabi nga po, hindi lahat ay nakatutugon sa kanyang panawagan. Kaya mapalad po tayo bagamatiilan. Purihin ang Ama, salamat sa kanya. Sa totoo lang po, matawad, hindi po ako nakikinig. Nag-uusap po kasi, iba po kasi yung nararamdaman ko. Nalulumbay po ako sa, hindi ko po ibabahagi, may kaganapan lang po at lumbay ang puso ko. Bahala na ang Ama. Ano nga po ba? Pasasalamat na lamang po ang ibabahagi ko sa pagkakataong ito. Ito lamang po ang marapat na sa tuwin ay ipagkaloob natin ang pagbabalik ng papurit pasasalamat sa Ama. Bagamat may mga pinagdaraanan, may mga pagdalisay, subalit sa kadakilaan ng Ama, sa kabutihan niya, lahat ay nakakayanan, nahulakpusan, pagkat batid natin na kailanman tayo hindi niya pababayaan. Sa dating buhay po, napakahina ko. Madali po ako malugmok sa mga pagsubok. Subalit sa pag-akay ng Ama, sa kadakilaan niya, sa mga aral na naririnig ko sa araw-araw na ako'y naririto, na nagbibigay liwanag, pag-asa sa akin, ano man ang pinagdaraanan, patuloy na lumalaban, sapagkat kailanman tayo hindi pababayaan. Lahat ay nakakayanan, lahat ay nahulakpusan. Ganyan po kabuti ang Ama. Amen po ba? Lahat po tayo, hindi lamang po ang mga lingkod. Kaya patuloy lamang na tayo ay kumapit sa Kanya. Patuloy lamang na Ama ang asahan at panaligan. Kailanman hindi niya tayo bibitawan. Ano nga po ba ang mga hindi pinagdaraanan ng mga lingkod na pinagdaraanan ninyo? Hindi naman po kailangan na sambitin pa sa inyo isa-isa kung ano mga pinagdaraanan bilang mga lingkod na naturingan. Sabi nga walang exemption, di po ba? Subalit, ito po ang biyaya ng Ama. Ito po ang hiwaga ng Ama. Na anuman ang pinagdaraanan, patuloy na nakakatayo, patuloy na nakalalaban, lakas ay binibigay, liwanag sa tuwin ay tinatanglaw. Sabi nga po, marami po mga kapatid na ngayon ay may mga pinagdaraanan. Subalit, nakikita niyo po ba sa mga mukha na may mga pinagdaraanan ng mga kapatid nating ito? Wala po ba? Di po ba? Sapagkat patuloy na liwanag ay binibigay ng Ama, kaya sa tuwin na ay may ngiti sa mga labi, maliwanag ang mga mukha. Amen po ba? Ganyan po ang Ama. Patuloy lamang na tayo ay tumawag sa Kanya. Patuloy lamang na siya ang asahan. Ano ang hindi kakayanin? Ano po? Para pong gusto kong para po mawala yung lumbay ko. Pasasalamat po ang binahagi ko. Ay, pasasalamat po, Kuya. Salamat, Ama. Salamat sa iyo sa bandamang ibinahagi mo sa mga anak mo.
Bagamat di karapat-dapat kami, Ama ko, subalit patuloy-patuloy na sinisidlan mo upang patuloy na makalabang totoo. Lumbay man ang puso, Ama ko, inaaliw mong totoo. Salamat sa kinalugdan mo, tunay na binahaginan mo. Banal na Espiritu'y pinanahan mong totoo sa katauhan ng Apo Conching na naturingan ito, na nagbibigay patnubay gabay sa mga anak na minamahal. Salamat sa bawat aral na ibinabahagi mo, na nagbibigay lakas liwanag sa mga anak mo. Sa tuwin ay pag-asay na sisilayan ito, anuman ang pinagdaraanan ng mga anak na turingan mo. Purihin, pasalamatan ka, Ama, sa araw-araw na ginawa mo. Salamat sa lakas na inaalay mo. Patuloy na kasadsad anuman ang pinagdaraan ng totoo. Salamat sa iyo, Ama ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y initig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ama, purihin ka. Salamat sa'yo, sa banal na Espiritu na ibinabahagi mo sa mga anak mo. Salamat sa lakas na tuwin ay alay mo upang patuloy na maipaglaban kang totoo. Naway pakapuspusin mo kami, o dakilang Ama ko. Espiritong binahagi mo, naway wag masayang ito. Patuloy na sidlan ng lakas kami, Ama ko. Patuloy na tanglawan ng liwanag na mula sa iyo. Salamat, Ama ko. Di man karapat-dapat ako, subalit ako isa sa pinili mo upang sa ubasang ito ay maglingkod na totoo. Salamat sa iyo. Salamat, Ama ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso.
Salamat, Apo, sa patuloy at patuloy sa wakas na pagmamahal. Salamat, 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 Ama ko. Purihin kang totoo. Salamat po, kapatid. Talaga pong napakabait ng Ama. Dahil po lahat na tinawag niya ngayon sa gabing ito, puro po awit. At ano pong awit may laman talaga na tayo po nabibless. Ang susunod ko po na pinatatawag sa akin ng Ama ay ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos. Habang naririnig ko po ang pag-awit ng mga kapatid ko, naroon sa kaibuturan ng puso ko yung meron silang mga lumbay. Amen? Lumbay na tanging Diyos lang ang maaari mong kakampi sa bawat pinagdaraanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat kung atin pong susuriin, sinasambit ko, ang kalikasan ay hawak ng Diyos. Subalit, nagkakaroon ng kaukulang hindi marapat sapagkat malabis ang tao. Amen? Sa mga pagkain man, hindi na rin safe. Sapagkat nakita ko po sa FB, sa internet, yung bigas, plastic. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At alam ko po na may nakapasok na sa Davao na ganun, sinaing po, para na siyang lumabas na styro. Para na po siyang styro nung nasaing po yung bigas. At sa tao man, hindi po safe. Sapagkat mas malakas po yung hatak ng kalaban. Dahil doon sa mga nagaganap na hindi nga kilalang lubos ang Diyos ng lahat. Amen? So balik tayo sa dakong ito, dahil ipinakikilala ng ating mahal na Apo Kunching sa pamagitan ng Espiritu ng ating Ama, unti-unti po ay nagkakaroon tayo ng malalim na pagsusuri, pagbungkal sa kalooban ng Diyos na tayo rin po ang nakikinabang. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung sa bawat araw ay, sabi ko nga ang tanong ko sa Ama, Ama, hindi man po kalabisan na magtanong sa'yo, subalit sa aking pagninilay, ikaw ang pinagmula ng mabuting espiritu. Ikaw ang tinanggap ng lahat ng mga anak mong nagsusumigaw sa'yo. Subalit kapag sinuri mo yung gawa, bakit hindi magawa yung mula sa'yo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po kaya? Sapagkat nakukontrol po ng bilang pagkatao. Amen? Hindi ko po kayo tinuturuan. Sapagkat ito po halimbawa po, si kapatid na Arlene, sa sample ko po, ang kaloob po sa kanya ay maghandog. Subalit sa kabila ng kanyang kawalan, nagagawa niya maghandog sapagkat ang Espiritu ang tumutupad. Amen? Bakit nagaganap na doon sa napakarami nakakamtan, hindi magawa maghandog? Bakit? Yun ang patotoo na hindi Espiritu ang nasa katawan, kundi bilang pagkatao. Anong inaalala? Ay, ayoko, sayang, hirap ko to eh. Ay, ayoko, sayang, pinaghirapan ko to eh. So, balik sa Espiritu, sa kabila ng kawalan, gumagawa pa ng paraan para magbigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. At sa dakong ito, yun po yung tinuturo ng ating Panginoon. Yung mag-transform ang buong pagkatao mo na ang Holy Spirit ang gagawa. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yun po yung, hindi ko po alam bakit ito pinagnilay sa akin ng Ama at pinasuri. At yun po yung katotohanan. Bakit nga ba? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po papasok yung tinuturo ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na kapag natalo ng pagkatao, ang Espiritu na sa katawan mo, dahil maliit lang ang porsyento, siguradong hindi matutupad ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung nasusuri ng kapag binungkal mo ang kalaliman ng Diyos, sadyang walang tutupad pag hindi Espiritu ang nasa katawan mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, kung paano po ang mga aral ay patuloy na inihahasik. Na ang sabi nga, minsan may nakausap po ako, hindi po dito, sa labas,
At ang sabi nga ay, nakakapanghinayang naman talaga minsan kasi siyempre naghihirap ka. Tapos ganito, ganyan. Alam niyo po, sumisigaw po yung Espiritu sa aking kaisipan at sabi ng Ama, nakakapanghinayang, naghirap ka. Subalit hindi mo naisip na ang buhay na pinahiram sa'yo ng Diyos ay hindi mo naman binabayaran. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pag walang buhay at walang lakas, walang sayang na sasabihin mo bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung sinasabi ng Panginoon na anak, kung wala kang buhay na pinahiram ko, wala lahat yung anong meron ka ngayon. Amen? So sabi ko nga, salamat Ama, at may isang apo kunching na tumanggap at nagparaya, maging ang kanyang pamilya para ihandog siya sa Ama at tumupad, ukol upang babaan ang kanyang mga aral at tayong lahat makinabang. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid yung nais ko po ipunto. Nasabi ko nga, bawat alagad na hinirang ay nagsusumikap, nagsusumakit na makatupad sa kalooban ng ating Ama ayon kung paano niya itinuturo na mula sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat ituro man ng Diyos, kung hindi mo ipagpaparaya yung sarili mo, makukontrol mo pa rin bilang tao ka. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Bakit? Maaaring maganap. Halimbawa, sinasambit sa iyo ng Espiritu, anak, ihaalay mo yan sa kapatid mo. Subalit ikaw, na tao, na hindi puspos ng Espiritu, bakit siya nga alayan? Ako'y wala. Amen? Maaaring maisip po yun. So magkakaroon ng control. Pwedeng sabihin mo na, baka pwedeng ito na lang yung ibigay sa kanya, akin na lang ito. So kapag kinontrol mo yun, akala mo pabor sa'yo, pero hindi mo sinunod yung gusto ng Diyos, wala rin punto sa Diyos yun. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mahirap ano? Subalit tinuturo po yan ng Ama. Tinuturo po niya yan na sa bawat araw, ang karapatan ng Ama ay wag natin papatayin sa ating mga sarili. Sapagkat bawat araw, siya'y tumutupad kung paano pong claim natin na tayong lahat ay nakatanggap sa Espiritu, sa iisang pinagmulan, isa lang magiging gawa, kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yung kabutihan na yan, dito lang yan mararamdaman, nakatago sa puso ng bawat isa. At yung nakatago na yon, walang mangingialam na iba, kundi tanging Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung dahilan siguro kaya itinago niya yung puso. Sapagkat sa dalawang kamay, pwede siyang gumalaw ng dalawa rin. Ang kamay pwede magbigay, pwede magnakaw. Kapag nasa pagkatao ka at walang espiritu sa katawan mo, pwede kang magnakaw, pwede maging madamot. So, yung isang kamay mo, pwede rin magbigay, magagamit mo negative, positive. Pero yung puso mo, magagamit mo rin na negative, positive. Subalit kung ang Diyos ang mananahan sa puso mo, yung negative na yun hindi napapasok. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, sa dakong ito, bawat araw tinuturo po yan ng banal na Espiritu. At yung realidad na nagaganap ngayon sa mundo, yun po yung inaaral ng banal na Espiritu. Sapagkat alam na po niya kung ano yung susunod na panahon na magiging kaukulang kaganapan sa mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya makita niyo po, ang bawat mensahe ng banal na Espiritu, sa bawat araw, ibinibigay po niya yung realidad na nagagawa sa mundo. Amen? Para maging handa yung isip at puso natin kung paano tayo makakalaban. At walang ibang pananggalang at sandata, kundi tanging Diyos lamang, sa pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, makakamtan po natin ang tayo'y manalo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po muli, mahal na Apo, sa inyo pong pagpaparaya at pagtanggap sa ating Diyos at sa buong pamilya na umunawa sa pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching, na tayong lahat na inakay sa dakong ito ay nakikinabang bawat araw, na tayo nahahasika, napupunlaan ng mga aral na dapat natin tuntunin sapagkat ang pagbabago ay tungo sa tuwid na landasin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, lahat po tayo makausad at makasadsad. At magagawa lang natin yon na magampanan sa pamagitan ng banal na Espiritu kung tuwirang siya na ang magmamanipula ng ating buhay. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng tinawag ng Ama sa gabi pong ito. At tumayo na po tayo